pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Dr. Aguada? Oh, Monching, ikaw pala. Bakit hindi po nyo lapitan ang anak ninyo? Hindi na. Baka makaabala pa ako sa pag-aaral niya. Pasipag pong mag-aaral si Sir Antonio. Hindi ako nagkamali ng desisyon na kupkupin at ampunin siya. Mabait, magalang, masipag. At alam ko, may kinabukasan ang De Las Heras Group sa kanya. Tama ho kayo, ma'am. Teka ho, Doc. Ano po yung hawak nyo? Libro? Diary ito ni Anthony. Isa sa mga natitirang alaala sa akin ng aking anak. Bago siya namatay, ibiniling niya ito sa akin. Binasa kong lahat ang nakasulat dito. Kaya alam ko kung ano nangyari sa anak ko bago siya nawala. Ganun po ba? Kaya ipinangako ko na gagawin ko ang lahat para maprotektahan at mabigyan ng magandang buhay ang aking anak na si Antonio. Here is your milk, my son. Thank you, Ma. Oh, it seems that you're focusing too much sa iyong studies. Opo. Dahil ayoko pong mabigo kayo sa akin. Ito po yung reseta ng anak ninyo, ma'am. Kunin niyo po yung free medicine sa aming moving pharmacy na nasa labas po ng gym. Iabot niyo lang po itong reseta sa pharmacist assigned. Oh, marami pong salamat, Dok. Ulog po kayo ng langit sa amin ng anak ko. Wala pong anuman. Karangalan po namin makapaglingkod sa inyo. Hello, Ma? Napatawag po kayo. Kumusta na kayo dyan? Marami pong taong pumunta sa derma mission namin. Nakakapagod po pero nakakatuwa. Lalo na po pag nakikita namin yung mga tao na masaya. Good luck, anak. Oh, by the way, tomorrow na ang party with the press. Be ready. Of course, Mama. I'm ready. May big announcement ako bukas. Big announcement? Yes. About what? Oh, basta. Surprise. Don't be late for tomorrow. Sure, Ma. They say I'm a celebrated dermatologist and doctor to the stars, known for pioneering the skincare, laser, and liposuction industry in the Philippines. After gaining my degree in medicine and surgery at the University of Santo Tomas and a diploma in dermatology from the Institute of Dermatology in Bangkok, I opened my very first clinic here in Makati in 1984. Today, we celebrate 35 years as the country's most trusted beauty empire. The De Las Heras Medical Group, which currently operates 30 clinics in Metro Manila, 3 in Cebu, and 2 in Davao. We also have clinics overseas, 1 in Tokyo,
Japan, 1 in Bangkok, Thailand, 1 in Seoul, South Korea, 1 in Los Angeles, California, and 1 in Miami, Florida. Gusto ko kayong pasalamatan lahat. Dahil kung hindi dahil sa tiwalang ibinigay niyo sa akin, hindi ko ma-achieve ang success na ito. I'm already satisfied with the outcome of my 35 years of service. And that is why I'm announcing my retirement at De Las Heras Medical Group starting today. Oh, but don't worry. Ang papalit sa akin ay isang taong handang ipagpatuloy ang aking nasimulan. Siya ay isang matalino, masipag, isang leader, at may pusong busilak. He loves this industry, and currently he's pioneering the importance of derma awareness to the public. Ladies and gentlemen, without further ado, let me introduce to you the sole heir of the De Las Heras Medical Group, my son, Dr. Antonio De Las Heras. Oh, Jerry, yung mga boxes na yun sa office, dalhin niyo sa parking area at ipasok sa sasakyan ko. Naghihintay na sa inyo si Monching sa reception to assist you. Okay na to. Tita Guada? Oh, Sonia, what are you doing here? Meron ka ba ibabalita sa akin? Just heard the news na magre-retire na kayo. At si Antonio ang papalit sa inyo? Yeah, I'm officially retiring. Kaya nga inimpake ko na yung mga personal belongings ko para ma-occupy na ito ni Antonio. No, tita. And why not? Kasi ako dapat ang papalit sa inyo, not Antonio. I worked so hard for this company. I invested my time, effort, money, a lot, everything, just to make this company successful. Tapos, iba lang ang makikinabang ng mga pinaghirapan ko. The board has already decided na si Antonio ang susunod na CEO ng De Las Heras Group. At saka siya lang naman ang may karapatan na maging CEO ng kumpanya ko dahil anak ko siya. Wala pa siyang napatutunayan. Oh, really? The way I see it, mas maraming napatunayan si Antonio kaysa sa'yo, Sanya. That is why I chose him over you. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. I object! Isa yan sa mga dahilan kaya hindi kita pinili bilang tagapagmana ko. You're too ambitious, Sanya. Sa sobrang kagustuhan mo mapasayo ang kumpanya ko, tumapa ka ng ibang tao. Alam ko kung ano ang ginawa mo kay Anthony. What? Anong pinagsasasabi niyo, tita? Kaya hindi kita pinili dahil binasa ko ang diary ng anak ko. At nalaman ko lahat ang ginawa mo sa kanya. Kaya siya nagpakamatay. Sinamantala mo ang kahinaan niya. So, yun lang ba? Okay. I admit, ginawa ko nga yun. Walang kwenta kasi yung anak mong King Kong. Oh, dare you! That is the reason why I got rid of him. At hindi rin ako magdadalawang isip na gawin yun sa bago niyong anak. Don't you dare! Subukan mong galawin ang anak ko at makikita mong hinahanap mo. Yun ay kung buhay ka pa. Are you declaring war against me? Oh, yes! Yes, tita. I'm declaring war against you and Antonio. Huwag kang mayabang! Dahil hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Oras na may gawin kang hindi maganda kay Antonio. Tama lang pala desisyon kung huwag kang pagkatiwalaan. Get out of my office now! Get out! Tita? Ihingi mo
ng tulong. Hindi ako makahinap. No, tita. I won't do that. Panonoorin na lang kitang pamatay. Oh, that is what I'm expecting. Tama lang yan. Nakarma ka, ha? Monjing! Monjing! Anong nangyari kay Mama? Nakita siya ng isang kaopisina na nakahandusay. Inatake sa puso, mama mo, habang nag-iimpake ng mga gamit sa opisina niya. Tinawagan din namin si Atty. Montes para puntahan kami dito sa ospital. Kasama na namin siya kayo. Nasaan si Mama? Antonio, si Atty. Montes. Antonio. Attorney, ano pong balita kay Mama? Kakakausap ko lang doon sa doktor. Wala na si Doc Guada. Patay na ang mama mo. Hindi, Attorney! Hindi pwede! Antonio! Sandali! Sasama ko! Antonio! Mama! Mama! Oh. Mama, gumising ka makiusap! Mama! Mama! Nailibig na si Dr. Aguada. Pakikiramay ako sa iyo. Monjing, hindi ko pa rin matanggap na wala na si Mama. Masakit. Kung panaginip lang to, gusto ko nang magising. Alam ko kung gaano kasakit mawala ng isang ina. Pero kailangan mong magpakatatag, Antonio. Dahil marami kang haharaping pagsubok pagkatapos ito. Sana makaya ko ang lahat ng iyon. Kung dati nga nakaya mo, yung mga pagsubok sa buhay mo, nung si Marco ka pa, baka kaya mo rin yan ngayon. Tulad ng ipinangako ko kay Mama, ipagpapatuloy ko ang nasimulan niya. Hindi ko pababayaan ang kumpanyang minahal at pinahalaga niya sa loob ng maraming taon. Tulungan nawa ako ng Diyos sa mga plano ko. Oh, sorry. I'm late. Anong ginagawa mo rito, Sanya? Di ba ngayon mo babasahin sa amin ni Antonio ang last will and testament ni Tita Guada? So I guess dapat nandito ako. Maupo ka, Doc Sanya. Anyway, ano bang nilalaman ng last will ni Mama, Atty. Reynante? Okay. I want you all to know, 4 na abogado ang naging witness sa pagpirma ni Guada sa kanyang last will and testament dated October 21, 2018. So, last year pa pala niya pinirmahan yan. So, ano mapupunta sa akin? Ayon sa kanyang last will and testament, lahat ng shares niya sa De Las Heras Medical Group, Guada Pharmaceuticals, Golden Girl Travel Agency, and Guadalupe Holdings ay mapupunta lahat sa nag-iisa niyang anak na si Antonio de las Heras. And also, lahat ng properties ni Guada, including yung mga resorts sa Batangas and Palawan, all the said properties, shares, bank accounts totaling to $3.7 billion ay mapupunta lahat kay Antonio de las Heras.
Signed by Maria Guadalupe Tanhuatco de las Heras. What? Tapos, wala siyang iniwan para sa akin? Sadly, wala nga. No! No, this can't be! Hindi niya pwedeng gawin sa akin to! Hindi! 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 I'm so sorry, Doc Sanya. Hindi ko rin in-expect ang laman ng last will ni Mama. Anong hindi mo ine-expect? Ang sabihin mo, matagal mo nang pinagplanuhan yan! Ako lang ang dapat may karapatan sa mga ari-arian ni Tita! At hindi ikaw! Ikaw, Marco Garay! Wala kang karapatan dahil sampid ka lang sa pamilya namin! Maghahabol ako sa korte! Dumaan lahat sa legal na proseso ang last will and testament. At talagang mas malaki ang karapatan ni Antonio dahil siya lamang ang nag-iisang anak ni Guada. And besides, kitang-kita sa CCTV kung paano mo pinabayaan si Doc Guada habang inaatake ito. Ano? Totoo, Atty. Reynante? Attorney Montes, hindi! You killed her! Anong karapatan ng sinasabi mo? You don't have any blood relation whatsoever kay Doc Guada. Your insane mother is just a close friend of hers. Kaya niya kayo tinulungan. Case closed! Ayan, Antonio. Tapos ko nang i-tape itong box ng mga gamit ni Dr. Guada. Nakakalungkot isipin na wala na siya. Wala man siya physically. Pero alam ko, kinagabayan tayo ni Mama. Naku, meron pa pala akong hindi nabalot. Ano yan? Notebook ba yan? Hindi. Diary ni Anthony. Naku, huwag na nating basahin yan. Akin na. Isasama ko dito sa gamit ni Mama. Curious lang ako. Binasa kaya yan ng mama mo? Antonio, may magandang balita ako sa'yo. Ano yun, Atty. Reynante? Nag-text sa akin yung friend colleague ko, no? Ang sabi, ibinasura daw ng korte yung claims ni Sanya. Kasi naman masyadong mapaghangad ang babae yun. Ayan tuloy, sopla. Magtayo man siya ng sarili niyang clinic, but I'm sure hindi niya ibibenta yung shares niya sa De Las Heras Group. Palagi ka mag-iingat, Antonio. Dahil hindi natin alam kung ano ang pinaplano ni Sanya ngayong nabasura ang claims niya. Don't worry, attorney. Matagal ko na siyang pinaghandaan. Wala akong balak na patulan siya, pero kung malalagay sa panganib ang kumpanyang pinaghirapan ni Mama, ibang usapan na yon. Hindi na ako yung tulad nung dati na pumapayag magpaapi. Lalaban ako kung kinakailangan. Tita Henrietta, sorry I'm late. May meeting lang kasi akong dinaluhan. It's okay, Antonio. Come, have a seat. Bagay na bagay sa'yo yung Dolce & Gabbana suit. Thanks. Look, pinagtitinginan ka ng mga tao dito sa restaurant. Well, that's expected since you're a celebrity. Anyway, kaya pala ako nakipagkita sa'yo para magpaalam. Ha? Bakit, tita? Saan po kayo pupunta? Well, I'll go back to Paris para asikasuhin yung mga boutiques ko doon. Matatagalan pa ako bago makabalik. Ganun ba? Sayang naman. Kayo pa naman ang inaasahan ko pagdating sa fashion. Oh. Sa totoo lang, tingin ko, hindi mo na ako kailangan. Marunong ka na pagdating sa fashion and styling. Lahat ng mga itinuro ko sa'yo, na-apply mo na. Pero kahit na nasa Paris na ako, pwede ka pa rin kumonsulta sa akin via Skype. Sure, tita. Thanks for everything, tita. Kung hindi rin dahil sa inyo, walang Antonio de las Heras. I'll miss you. Same here, Antonio.
Antonio! Attorney Reynante. Pasok ka. Have a seat. Okay. Ano bang pag-uusapan natin? May paggagawa ka ba? Attorney, kailangan ko ng investigador. May ipapahanap sana ako. Yun lang ba? Madali lang yan. Sino ba ipapahanap mo? Yung dati kong pamilya sa Negros. Actually, gusto ko lang malaman ang buhay nila pagkaraan ng maraming taon. Gusto kong malaman kung buhay pa yung nakagisnan kong tatay. Nagawa ko na magpa-imbestiga noon sa request ng mamagwada mo. At ngayon muli akong magpapa-imbestiga. Ayan. Ayos na ba ang gupit ko sa'yo? Oo, Monching. Dahil sa'yo, heartthrob na naman ako. Nga pala, di ba nag-hire ka ng investigador para hanapin yung dati mong pamilya? Oo. Pero naghihintay pa rin ako ng balita hanggang ngayon. Antonio. Attorney Reynante. May balita na ako tungkol sa dati mong pamilya sa Negros. Talaga? Ano? Kumusta na sila? Buhay pa ba si Tatay Danilo? Yes, buhay pa ang Tatay Danilo mo. Pero ayon sa investigador, naka-wheelchair na siya at hindi makapagsalita ng maayos dahil sa na-stroke. Ganun ba? Yung kapatid mong si Bernard, pinuno ng mga manggagawa sa Hacienda Esmeralda. Magkasama pa rin sila ng asawa niyang si Milen. May anak na sila, lalaki, pero may sakit. May sakit? Anong sakit? Hindi naman life-threatening, no? Pero meron itong giant congenital melanocytic nevus sa mukha at buong katawan. It means may malalaking mga nunal sa buong katawan ng pamangkin ko. Ang balita ko, tumigil na raw sa pag-aaral ang pamangkin mo na Gabi ang pangalan. Hindi na rin daw lumalabas ng bahay dahil madalas daw na mabuli sa eskwelahan dahil sa itsura niya. Kawawa naman siya. Sina Elaine at Nanay Yoli? Yung isa mong kapatid na si Elaine nasa Maynila, nagtatrabaho. Ang Nanay Yoli mo naman nasa bahay lang, nag-aalaga sa asawa at apo niya. Si Elaine, sana magkita rin kami kung nandito siya sa Maynila. Doon pa rin ba sila nakatira? Oo. Pero nanganganib na mapaalis at tinitirhan nila dahil 4 na buwan na raw hindi nakakabayad ng upa. At saka meron daw problema sa Hacienda Esmeralda kaya hindi pa raw napapasweldohan ng mga manggagawa. Mukhang nalulugi ng araw. Makasabat na ako, Antonio. Attorney, grabe naman, Antonio. Mukhang nakaharma yung kapatid mo na nanglalait at nagmamaltato sa'yo dati. Sa totoo lang, naaawa ako dun sa pamangkin ko. Nararanasan niya ngayon yung pinagdaanan ko dati. Anong plano mo? Gusto mong bumalik sa kanila? Mahihirapan kang bumalik sa kanila dahil itinuring ka na nilang patay. Maski yung Tatay Danilo mo na yon, na ayon sa bali-balita, alam na ang nangyaring trahedya sa iyo noon. Sa palagay mo, Monching, dapat ko bang balikan ng pamilya ko? Pwede naman. Pero hindi bilang Marco Garay, kundi bilang Antonio de las Heras. Tama si Monching. Kapag bumalik ka, hanggat maaari, huwag mong sabihin sa kanila na ikaw si Marco. Para na rin sa seguridad mo. Lalo na't ayon sa investigador, buhay pa raw yung dati mong amo sa perya, na pinuno na ngayon ang isang sindikato na si Pulong. Anong sinabi mo, Bernard?
Ibinibenta na ni Doña Soledad ang Hacienda Esmeralda. Bakit? Kasi malaki nang nalulugi at hindi na raw makabawi si Doña. Paano na tayo ngayon? Naku, malaking problema to pag nagkataon. Tama ka. Mabuti na lang kung sasaluhin tayo na makakabili ng Hacienda at hindi tayo tatanggalin sa trabaho. Sana naman huwag alisin ang dating mga tauhan. Hindi tayo nakakasiguro. Hindi naman natin kilala kung sino makakabili. Ipagdasal natin yan, Bernard. May babalita ako sa iyo, Antonio. Tungkol saan? Ibinebenta na ng may-ari ang Hacienda Esmeralda. At isa sa kasamang ibebenta ay yung bahay at lupa na inuupahan ng dati mong pamilya. Magkano raw ibinebenta ang Hacienda? Hindi ko pa sigurado pero parang nasa around 500 million pesos. Interesado akong bilhin ng Hacienda Esmeralda. Sigurado ka, Antonio? Bibilhin ko yon bilang parte ng aking investment. Alam ko ang lugar na yon. Maganda ang lokasyon. Pwede natin gamitin yon to produce raw materials na ginagamit natin sa mga product ng De Las Heras Medical Group at ng Guada Pharmaceutical. Besides, katabi ito ng Dalampasigan. So pwede nating i-develop into resort na part ng Golden Girls Travels. Maniwala ka, attorney. Ang Hacienda Esmeralda ang isa sa magiging pinakamalaking asset ng aking kumpanya. Naniniwala ako sa iyo. At sa kabalita ko, may malawak itong taniman ng palay o sakahan. Kapag naayos natin yon at napaganda, sigurado, mapapaganda natin ang ani. At malaking bagay din yun. Okay. I'll arrange an appointment with Doña Soledad Andrada Chua para makapag-usap kayo. Go ahead, attorney. Congratulations, Antonio. Grabe. Sobrang taas ng sales ng De Las Heras Group of Companies. Nalampasan natin ang target growth rate. Pero siyempre, hindi lang naman ako ang dapat pasalamatan, kundi lahat ng empleyadong bumubuo ng kumpanya. Kaya, kinakailangan magbigay tayo ng incentives or surprise bonus para sa mga empleyado. Tiyak na matutuwa sila. Ay naku, tama ang naging desisyon ni Dr. Guada na ikaw ang pumalit sa kanya bilang Chairman CEO. Pero, alam mo, Monching, parang may kulang pa eh. Kaya hindi ako lubos na masaya. Ano naman yun, Tol? Namimiss ko si Tatay Danilo. Siya ang kauna-unahang taong nagmahal at tumanggap sa akin. Minahal niya ako bilang anak. Kaya kahit na minamaltrato ako ng asawa at mga anak niya, hindi ko makuhang magalit. Kasi nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa nakagisnang kong ama. Huwag kang mag-alala. Makakabalik ka rin ng Negros, lalo pat may negosasyon na sa pagitan mo at ni Doña Soledad. Congratulations, Antonio. Ikaw na ang may-ari ng Hacienda Esmeralda. Good job, attorney. Ngayon, ang gusto kong gawin mo, arrange a meeting or conference. Kasama ang lahat ng empleyado ng Hacienda. At si Monching, inutusan ko magpabook sa airline, papuntang Negros. Please coordinate. Sure, Antonio. We'll do it as soon as possible. Oh, Antonio, nandito na tayo sa covered court ng Hacienda Esmeralda. Handa ka na bang harapin ang lahat ng empleyado? Oo, Monching. Sana lang nandyan si Kuya Bernard at Ate Milen. Mukhang kompleto na ang mga empleyado. O na, magsisimula na ba tayo? Yes, attorney. Magsimula na tayo. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Attorney Reynante Montes, official representative ng De Las Heras Group of Companies. Kung hindi pa po ninyo alam, ang De Las Heras Group na po ang namamahala ng Hacienda Esmeralda. At pinatawag po namin kayong lahat
para pag-usapan ang inyong mga problema sa nakaraang administrasyon at kung paano natin masusolusyonan ang inyong mga problema. Pero, bago natin simulan ang talakayan, nais ko pong ipakilala sa inyo ang CEO ng De Las Heras Group of Companies na ngayon ay ang may-ari na ng Hacienda Esmeralda. Walang iba kundi si Dr. Antonio De Las Heras. Habang narito tayong lahat sa covered court ng Hacienda Esmeralda, ipakikilala ko na sa inyo ang bagong may-ari na si Dr. Antonio De Las Heras. Narito siya, pakinggan natin ang kanyang sasabihin. Magandang umaga sa inyong lahat. Bilang bagong may-ari ng Hacienda Esmeralda, kahit na nalugi ito sa pamamahala ni Doña Soledad, huwag kayong mag-alala. Dahil sisikapin ko na walang sino man sa inyo ang matatanggal sa pwesto. Kayo rin ang magiging mga trabahador ko. Ayos! Salamat po! Salamat! Ang kailangan ko lang ay ang kooperasyon nyo. Magsama-sama tayo at magtulungan. Thank you! Thank you! Thank you po, sir! Kumusta ang pagpupulong nyo sa Hacienda Esmeralda? Iba na po ang may-ari ng Hacienda Esmeralda. Hindi na Soledad. Sino na? Antonio De Las Heras ang pangalan. Taga Maynila. Kaisa-isang anak daw ng sikat at bilyonaryong dermatologist na si Guada De Las Heras. Ay, alam ko yun ah. Yung mga sabon at shampoo na ginagamit natin, Guada's Touch. Sila ang gumawa nun. Ibig sabihin, siya na yung Mr. and Mrs. Garay, kanina ko pa kayo hinihintay. Welcome to my home. Okay, have a seat. Coffee or juice? Hindi na po. Busog pa kami ng asawa ko. Nagpunta kami rito para pag-usapan ang tungkol sa hinihiling ng mga manggagawa ng Hacienda Esmeralda. Well, kaya ako kayo pinapunta kasi may desisyon na ako. Makukuha na po ba namin yung hinihingi naming taas pasahod? Oo. Pumapayag ako sa taas pasahod, pero hahatiin natin. Sa susunod na buwan, makukuha nyo na ang kalahati ng taas pasahod na hinihingi nyo. Then after 3 months, makukuha nyo na ang kabuuan ng napag-usapan natin. Bakit naman ganoon, Don Antonio? Ang tagal pa nanghihintayin namin. Mr. Garay, hindi ko maibigay ng buo ang hinihingi nyo dahil ngayon palang bumabangon ng Hacienda Esmeralda. Malaki ang nalugi ng Hacienda nung nakaraang administrasyon. Kaya sana maintindihan nyo kung kinakailangang unti-untiin ang pagtaas ng inyong sahod para hindi makaapekto sa estado ng Hacienda. Paano naman kayo makakasiguro na ibibigay nyo nga sa amin ng buo ang hinihingi namin pagkatapos ng 4 na buwan? May isa akong salita. Hindi ko tipo ang mambola ng kapwa, Mr. Garay. Kapag sinabi ko, gagawin ko. Bernard, salamat po, Don Antonio. Malaking bagay po ito sa amin. Huwag kayong mag-alala. Dahil kaisa niyo ako, hindi ko kailanman pababayaan ang mga trabahador ko. Hindi ako naniniwala sa pinagsasasabi ng Don Antonio yun. Sa totoo lang, Bernard, naaasar ako sa'yo kanina. Boss, yung kaharap natin, tapos ganun ka kung magsalita. Naku, pasalamat tayo at mabait si Don Antonio. Huwag mo nang kampihan yung lalaking yun. Bakit ba asal-asal ka sa kanya? Ano ba yan? Naiinggit ka ba sa kanya? Ano ba yung pinagsasasabi mo ha, Milen? Ako? Naiinggit? Di ah. Umayos ka kasi, Bernard. Maging mapagpakumbaba ka naman. Lalo na kapag ang kausap mo, tao nagpapasweldo sa atin. Ano ba yan? Bernard, Milen,
Nag-aaway na naman ba? Ay, Nay, pasensya na po. Pinagsasabihan ko lang po ito si Bernard. Bakit? Hindi ba pumayag sa gusto niyo ang inyong boss? Pumayag naman po. Kaso, installment ang taas pa sahod. Kasi bumabangon pa lang daw ang asyenda. Huwag nga kayong basta maniwala sa hambog na yon. Binabola lang tayo ng taong yon. Nanay Yoli, kumusta na po si Tatay Danilo? Ay, ayun, katatapos ko lang pakainin. Nagpapahinga na ngayon doon sa kwarto. Kumain na po kayo, Nay. Ang apo ko. Bakit hindi pa kumakain? Ipinagluto ko po ng noodles, Nay. Para naman may mahigo po siyang sabaw kahit papano. Tama yan. Kaya lang, wag laging noodles, ha? Masama yun. Oy, Bernard, ayos ka lang ba? Nagustuhan mo ba yung niluto kong tortang talong? Opo. Ayan na pala si Gabi. Halika, dito mo ilagay yung mainit na sabaw. Ilalagyan, Ayan. Salamat, apo, ha? Naku naman! Tignan man di ka nag-iingat, titignan mo! Nabasa tuloy ako! Anak! Hindi naman sinasadyang masagi ni Gabi yung baso mo. Pasensya ka na. Hindi ka talagang bata ka eh. Ang dapat sa'yo, dinadagukan eh. Bernard, huwag masaktan ang anak mo! Huwag ka makialam dito. Didisiplinahin ko lang tong lintik mong anak. Ano ba? Sumusobra ka na eh. Bitiwan mo na mga braso niya, Bernard! Kaya na ang anak mong salot. Anak, tahan na. Bernard, tumahimik ka na, ha? Nasa harap tayo ng pagkain. Dahil sa inaasal mo, kaya tayo hindi binibigyan ng grasya ng Diyos. Kung hindi man tayo binibigyan ng Diyos ng grasya, Nay, dahil yan sa mukhang halimaw na yan. Sarili mong anak, pinagsasalitaan mo ng ganyan. Anong kaklaseng ama? Huwag nga kayong magmalinis. Dahil mas masahol pa kayo sa akin. Bastos! Naging masahol ako noon kay Marco. Dahil sa akin, kaya nasira ang buhay niya. Namatay siya ng dahil sa kagagawang ko. Pero lubos ko pinagsisisihan na yon. Hindi mo lang alam, hanggang ngayon hindi pa rin ako pinatatahimik ng aking konsensya. Inamin ko naman ang pagkakamali ko, Bernard. At ayoko mangyari sa'yo yung konsensyang naranasan ko ngayon. Anak mo si Gabi. Sarili mong dugo at laman. Maraming taon na siyang nagtiis sa pagmamalupit mo. Pakiusap naman. Tama na. Tigilan mo ng pangapi sa anak mo. Matuto kang tanggapin kung ano man ang itsura at kapansanang meron ang iyong anak. Nanay Yuli. Milan, si Gabi ang nagpa-realize ng lahat ng mga pagkakamali ko kay Marco noon. Kung may babalik ko lang sana ang panahon, itatama ko lahat. Magpapakabuti akong ina sa kanya. Huli ng pagsisisi ninyo. Hanggat maaari ayokong makasabi ang lintik na halimo na yan. Nakakawalang gana. Bernard! Bernard, bumalik ka dito! Bernard! Inay Yoli. Ako ang sobrang nanliliit sa ginagawa ng anak ko sa apo ko. Gabi? Anak, tapusin mo yung pagkain mo, Gabi. Milen, hayaan mo muna siya. Sobra po siya nasaktan sa inasal ni Bernard. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ganyan ang trato ni Bernard sa aking apo. Maliwanag lang naman po, Inay Yoli. Dahil sa itsura ng aming anak. Bakit? Anong kasalanan ni Gabi kung gano'n ang naging itsura niya? Inay Yoli. Ay, ito nga ang madalas na pumapasok sa isipan ko. Isa bang karma para sa akin ang lahat? Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Milen,
Higit pa sa ginagawa ngayon ni Bernard kay Gabi, ang ipinaranas ko noon kay Marco. Sobra ko siyang dinusta dahil sa kanyang itsura. At maging ikaw, naging saksi ka kung paano ko siya pagmalupitan. At ngayon, nakukonsensya ako sa mga nagawa kong yun kay Marco. Kaya lang, paano ko pa maitutuwid ang isang pagkakamali? Ngayon wala na siya. Nadisgrasya siya sa barkong sinakyan nila ni Pulong. Namatay na ang taong labis-labis kong nagawa ng napakalaking pagkakamali at pagkakasala. Ako man, hindi ko alam kung paano ko patatawarin ang sarili ko sa pangyayaring yun. Kaya habang namamasdan ko ang hindi magandang turing ni Bernard sa apo kong si Gabi, hindi ko maiwasan na sisihin at sumbatan ang aking sarili. Tama na po, Ina Yoli. Nasa pagkainan po tayo. Tapusin na po natin ito. Kung buhay lang si Marco, gusto ko siyang makita, makaharap. At kung kinakailangan, luluhod ako sa harapan niya at hihingi ako ng tawad. Saan man po siya naroroon sa mga sandaling ito, patid ko napatawad na rin po kayo ni Marco. Dahil isa po siyang napakabuting tao. Napakalaki ng naging kasalanan ko sa kanya. Bossing. Yes, Monching? May magandang balita lang ako sa inyo. Pwede ba, Monching, kapag tayong dalawa lang ang nag-uusap, huwag mo na akong tatawagin, Bossing. Antonio na lang. Hindi maaari eh. Bakit? Kasi baka masanay ako eh. At kahit may kaharap na ibang tao, madulas ako. May katwiran ka. O sige, ano ba yung ibabalita mo? Maraming natuwa sa naging desisyon mo. Napagamat hindi naman biglaan, masaya sila na may natatanggap katulad ng naipangako mo sa kanila. Handa naman akong tuparin ang binitiwang kong salita sa mga manggagawa. Totoo. Karamihan nga, natuwa eh. Pero meron din namang mangilan-ngilan na hindi kumporme. Parang nahuhulaan ko na kung sino ang isa sa kanila. Ang kapatid mo si Bernard. Expected ko na yan. Dahil maging noong maliliit pa lang kami, kakaiba ng pag-uugali niya. Napakahirap niyang makaunawa. Pero nabibilang lang yan sa daliri. Ang importante, marami ang kontento at napapasaya sa inyong pamamalakad. Wala tayong ibang gagawin kung hindi ang mapaunlad ang Hacienda Esmeralda. Nang sa ganun, may pagkaloob natin sa mga manggagawa ang anumang inaasahan nila sa atin. Sa tingin ko, diyan nagkulang si Doña Soledad eh. Hanggang sa nalugi na ng tuluyan ng Hacienda. Maaari. Dahil doon kung bakit marami ang nadiskontento at nilayasan ng mga manggagawa ang Doña. Kaya nga hanggat maaari, gawin natin ang lahat ng nararapat para sila'y maalagaan at maibigay ang tamang benepisyo para sa kanila. Nang sa ganun, makamit din natin ang kanilang kooperasyon at katapatan. Si Attorney Montes. Siyang tumatawag na ito. Ano bang kailangan niya sa akin? Dapat ko ba siyang sagutin? Hello? Sonia. Kung napatawag ka para ako'y insultuhin at pagtawanan dahil ibinasura ng korte ang aking petisyon. Nagkakamali ka, Sonia.
Hindi yan ang totoong pakay ko. Attorney Montes? May pili lang sa akin si Antonio de las Heras dahil magtatagal siya doon sa Negros. Ano bang sinasabi mo? Gusto lang kumustahin ni Antonio ang iyong mama. Nakalabas na siya ng mental hospital dahil tinamaan siya ng malubhang karamdaman. Sa kasalukuyan ay nasa ICU pa siya dito sa ospital. Oh, I'm sorry to hear that. Dapang-dapa na ako, Attorney Reynante Montes. Kaya please, huwag niyo nang dagdagan ni Antonio. Gusto ko sanang mag-set ng meeting sa iyo kung may libre kang oras. Para ano pa? Sinipa na ninyo ako sa kumpanya at wala na akong interes na makita pa ang sino man sa inyong dalawa ni Antonio de las Heras. Gabi? Apo, pinalan kita ng sandwich kasi hindi ka naman kumain ng gusto sa almusal. Naintindihan ko dahil na rin sa ginawa ni Bernard sa'yo. Lola. Sige na, kainin mo na yan. Salamat po. Siya nga pala, Apo. Pagpasensyahan mo na ang iyong ama, ha? Kasi madalas pagod yun. Kaya mainit ang ulo. Alam ko po, Lola. Galit siya sa akin. Apo, huwag kang mag-isip ng ganyan. Totoo naman po eh. Apo. Galit po siya dahil sa itsura ko. Hindi niya po ako matanggap. I'm sorry kung hindi maganda ang turing sa'yo ng iyong itay. Pero siguro, darating din ang araw. Magbabago yun. Hindi na po siguro mangyayari yun. Gabi. Kasi po, Lola, habang buhay ng ganito ang itsura ko. At dahil dito, kung bakit hindi ako matanggap ni Itay. Kung bakit po hindi niya ako magawang mahalin. Po. Hindi ko naman po siyang masisisi, Lola. Kasi po ang pangit-pangit ko. Ay. Ang daming tumutubong kung ano-ano sa mukha at sa katawan ko, Lola. Apo. Hindi na po ako gagaling. Kaya nalalaman kong habang buhay na rin po akong kaiinisan ni Itay. Oh. At hindi pwedeng tanggapin at mahalin. Danilo. Awang-awa ako sa ating apo. Umiiyak siya kanina habang kausap ko. Hindi ko siya masisisi. Dahil mula pagkabata hanggang sa siya'y lumaki, hindi siya magawang tanggapin at mahalin ni Bernard. Nadudurog ang puso ko kapag nakikita kong kiniinisan ang anak natin si Gabi. Tuloy, laging sumasagi sa isipan ko ang tungkol kay Marco. Marco. Nananariwa ang lahat ng pang-aapi ko kay Marco. Dahil binabalik ni Bernard ang pangyayaring yun sa pamamagitan ng mga ginagawa niya kay Gabi. Hindi ko maiwasang malungkot at magsisi. Ay, nako, Danilo. Kung maibabalik ko lamang ang nakaraan, hindi ko dapat tinapi at pinagmalupitan at tinuring na isang hayop si Marco dahil sa kanyang naging itsura. Ngayon maliwanag na sa akin ang lahat. Hindi makatwirang hinuhusgahan ng kapwa
nang dahil lamang sa panlabas na kaanyuan. Sisig-sisi na ako sa ginawa ko noon kay Marco. Labis-labis ko nang pinagsisisihan. Si Attorney Reynante Montes. Hello, Attorney. Good morning. Good morning din sa'yo, Antonio. What's up? Nakalabas na pala ng mental hospital ang mama ni Sanya. How did you know? Nakausap ko si Sanya. So, nasaan sila? Nagkasakit ng malupa ang mama ni Sanya kaya kasalukuyang nasa ICU. What? Yes, Antonio. Attorney, please do me a favor. Ano yun? Huwag mong pababayaan si Sanya. Kailangan niya ng karamay, lalo na sa ganitong pagkakataon. You mean? Yes. Keep in touch with Sanya. Ano man ang mga pangangailangan niya, ibigay mo. Si Sanya ay naging parte ng buhay ni Mama Guada. Ano mang hindi magandang nangyari, kinakailangan ng kalimutan. Antonio? Susuportahan natin siya sa lahat ng sandali. Ibang klase ka, Antonio. You're so humble and so helpful. Dahil dyan kung bakit lalo kitang sinasaluduhan. Ang mga taong nagsilbing tinik sa buhay natin. And I'm still hoping na darating din ang time na marirealize nila ang mali nilang ginawa. At pagdating ng oras na yon, sila mismo ang lalapit at magpapakumbaba. Nasa trabaho tayo, Milen. Kaya pwede ba huwag mo akong kulitin? Bernard. Tigilan mo na ako. Sige na, doon ka na sa pwesto mo. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho dahil sa ginawa mo kanina. Tama na! Bakit kinakailangan kasok naman? At ikahiya mo si Gabi, gayong anak natin siya. Hindi ko siya anak. At wala akong anak na kasing pangit niya. Bernard! Kaya pwede ba? Huwag mo na igiit sa akin ang bagay na yan. Anong klase kang ama? Ano? Tantanan mo na ako. Umalis ka na dito. Doon ka na sa pwesto mo. Naistorbo mo lang ako. Sige. Iiwan kita dito. Pero hindi pa rin kita titigilang ipamukha sa iyong katotohanan. Pangit man sa paningin mo si Gabi, ikaw pa rin ang kanyang ama! Come in. Ipinatawag lang po ninyo ako. Halika. Have a seat. Pasensya ka na kung naabala ko ang trabaho mo. Kayo po ang boss namin. Kaya anytime po na may kailangan kayo, pwede naman po namin iwan ang trabaho. Well, ayoko sanang isipin mong nanghihimasok ako sa family problem niyo ni Bernard. Sir Antonio? Nabanggit sa akin kanina ni Monching na nadaanan daw kayong mag-asawa na medyo nagdidiskusyon. Wala po yun, sir. Konting hindi lang pagkakaintindihan. Tama bang narinig ni Monching? May kinalaman ito sa anak ninyo na hindi matanggap ni Bernard dahil sa itsura nito? Dahil sa may sakit sa balat ang anak ninyo na kung ano-ano ang tumutubo? Milen, kayong mga manggagawa ko, tinuturing ko ng parang pamilya. Sir. Gusto kong makatulong. Anong sinabi mo, Milen? Dadalaw dito ang inyong boss? Opo, Inay Yoli. Bakit daw? Nalaman niya kasing nagtatalo kami ni Bernard tungkol kay Gabi.
dahil sa itsura ng aming anak. Narinig po ito ng kanyang pinagkakatiwalaang si Monching at ibinalita sa kanya. Bakit siya pupunta? Gusto niya pong makita ang itsura ni Gabi. Yung ba talaga ang tunay na dahilan? Opo. Ay, sa bagay. Mabuti nga kahit papano, makarating din dito yung bagong may-ari ng Hacienda Esmeralda. Tama po kayo, Inay Yoli. At kapag nakaharap po ninyo siya, sobra po kayong hahanga sa kanyang pag-uugali. Mapagpakumbaba at napakabait. Talaga? Opo. Ay, naku. Ay, ano bang maaari nating inanda sa bisita nyo? Wag na po kayong mag-abala pa. Ha? Ipagtitimpla na lang natin siya ng juice at bibili tayo ng tinapay. Ano? Opo. Aba, hindi ba nakakahiya yun? Naku, hindi po. Pwede na ba yun sa isang katulad niya? Siya nga po ang aming boss. Napakataas. Milyonaryo. Pero sa maniwala po kayo o sa hindi, napakasimpleng tao niya. Ay, abay, ngayon pa lang alam mo, sabik na rin akong makita at makilala siya para mapatunayan ko mismo sa aking sarili na totoong lahat yung mga naririnig ko sa iyo. Nanggaling na tayo sa fruit stand at nakapamili na tayo ng mga prutas. Para kanino ba ito, bossing? Siyempre sa pamilya Garay. Ang pinagmulan kong pamilya. Bossing? Yup. Swerte naman nila. Ang daming prutas itong pasalubong ninyo. Gusto kong iparamdam sa kanilang parang pamilya natin sila. Totoo namang pamilya nyo sila eh. Kaso, wala pa silang natutuklasan tungkol sa tunay kong pagkatao. At sa bagong itsura mo yan, talagang hindi ka rin nila makikilala na ikaw ang dating si Marco. Darating naman ang tamang oras at pagkakataon. Sigurado, magugulat sila kapag nangyari yun. Bossing, ano ang totoong pakay mo sa kanila? Gusto mong makita ang itsura ng anak ni na Bernard at Milen? Tama ka. Pero may higit pa akong dahilan. Bossing? Gusto kong makita si Papa Danilo.